No? Ephesians chapter 2, verses 1 to 2. Verse 1, kayong mga dating patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, na inyong nilakaran noong una nang kayo'y sumunod sa masamang takbo ng sanlibutan ito ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Espiritu ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayo din manalangin panandalian. Lord, salamat Panginoon sa mga oras ito. Dalangin po namin na puspusin niyo kami ng banal na Espiritu. Tulungan niyo kami makapasok, Panginoon, sa panalangin, sa salita at pati Panginoon. Lord, sa oras ng Panginoon, gusto namin na-confirm yung identity na kami ay anak ng Diyos. Salamat po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, ang ating pong mensahe sa umagang ito is about assurance of salvation. Ayan, meron po akong tanong, ang bawat isa po ba ay ligtas na? Amen. Ayan, kailangan po may assurance tayo na tayo ay ligtas na. Kapag po namatay tayo, saan kaya tayo mapupunta? Sa? Parang si Frederick lang yung ligtas, no? Lakasan po natin, tayo ay babalik na sa ating Ama. No? Ang tema po ng ating pag-aaralan, knowing with confidence that you are safe and secure in Christ. Naniniwala po ba tayo? Na tayo secure sa Panginoon. Hindi lang natin sinusecure yung future natin, na meron tayong insurance. Sino pa may insurance dito? No? Sometimes we always prepare for our future. Pero dito po sa ating mensahe, nais ng Diyos na makita natin yung sarili natin with confidence na tayo ay ligtas na. Na tayo ay secure. No? Secure tayo kay Kristo. No? Everyone in this world wants certainty. O yung katiyakan. Lahat naman tayo gusto natin katiyakan sa lahat ng bagay. No, we want to be sure about our finances, our health, our future. But the most important na katiyakan na meron tayo is assurance of salvation. We need to have the assurance of salvation. Kailangan meron tayong katiyakan na whatever happened, anak ako ng Diyos, ligtas ako. Knowing that you are truly saved and that heaven is your home. Wala tayong ibang pupuntahan. Dahil tayo ay anak ng Diyos, babalik tayo sa kaharian ng Diyos. Sa langit ang punta natin, mga kapatid. Opo? We need to be sure na tayo ay ligtas na. Kaya kung ikaw, no, meron kang mga katanungan, am I really saved? What if I sin again? Ito yung mga katanungan natin. Can I lose my salvation? Nawawala po ba ang kaligtasan? Nawawala po ba ang kaligtasan? Kapag tinanggap mo si Jesus, ikaw ay anak ng Diyos. At ikaw ay automatically saved. Pero paano po kung nagkamali ako ulit? Paano kung nagkasala ako ulit? Mawawala ba yung kaligtasan ko? No, God doesn't want us to live in fear. He wants us to live in confidence. Kaya mo bang ipag-yabang sa buong mundo na ikaw ay anak ng Diyos? No? Again po, hindi natin kailangan ng confirmation ng mundo. Ng confirmation ng kung sinong tao. We need the confirmation of salvation. No? Una-una po, we need to know our status. Sino ka ba? Ano ba yung status ko? Hindi po yung single, married, no? Hindi po yun. Pero una, alalahanin po natin nung tayo ay nasa status of being unsaved. No, balikan po natin sa basic message. Balik po ulit tayo sa basic message. Before Christ, we were not just a bad people trying to be better. Or trying to get better. No? We were spiritually dead.
kailangan ng bagong buhay. Ulitin po natin, no? Nung tayo ay hindi sumunod sa Diyos, tayo po ay spiritually dead. Meron po ako napanood sa social media na nagsinungaling daw yung Diyos, no? Sa utos niya na isang denomination or isang grupo na ini-explain na ang Diyos daw ay nagsinungaling sa tao nung panahon nila. Unang panahon. Na sinabi daw ng Diyos na mamamatay sila kapag kinain ang bunga na naglalaman ng mabuti at masama. Pero sa Biblia po, sinabi doon na mamamatay tayo spiritually, hindi yung physical. So, minsan kasi ginagawa natin literal ang salita ng Diyos. Pero po, no, tayo ay spiritually dead. Sin separate us from God. Ano po yung sin na yun? Yung hindi natin pagsunod sa Diyos. Because of our disobedience, we fall into sin. At that moment, naging malayo na tayo sa Panginoon. Katulad po ng isang patay na katawan. Of course, hindi na siya makakapag-respond sa mga tunog o kahit hawakan siya, hindi siya magre-respond dahil patay na siya physically. Katulad din po ng spiritual dead person. We cannot respond to God's voice, no? Until the Holy Spirit awakens us. Kaya tayo, kilalanin natin, no? Ako ba talaga ay ligtas na? Kasi kung hindi pa tayo ligtas, kahit anong pagpapagal gawin natin, we cannot hear the voice of God. Kaya po kapag ligtas ka na, sino yung sumasa inyo? Yung banal na Espiritu. Again po, no? Yung patay spiritually, we cannot respond to God's voice unless the Holy Spirit awakens us. Romans 3:23. All have sinned and come short of the glory of God. Wala po, ni isa sa atin walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos because of sin. Because of disobedience. Kaya po yung mga patay, physically, anong ginagawa sa kanila? Pinaglalamayan po, di ba? Inaayusan. Pero kahit suotan mo yan ng magandang damit, lagyan mo yan ng make-up na parang buhay, patay pa din siya. Ganun din po tayo, no? May religion, morality, good works cannot give life. Kahit mag-pray tayo ng nakaluhod, we cannot gain the life na nagagaling kay Kristo. Si Jesus lang. Kaya you are blessed kasi na-encounter na natin si God. We are blessed kasi nakilala na natin si God. Again po, no? Hindi tayo nabubuhay ng religiously. Dapat hindi tayo mabuhay religiously. Dapat mabuhay tayo kasama si Kristo. Kahit gumawa pa tayo ng good works. Pero hindi ko po nasabi na puro mali gawin natin, only Jesus, ha? Automatically gagawa tayo ng good works. No? Because we are living with Christ. And then po, we are actually spiritually oppressed. Ito yung status natin. Wala tayong choice, kundi hawakan, kontrolin ni Satanas. The prince of the power of the air. Sino po yung it refers to Satan? No? Kaya po, before salvation, we were under the influence of the prince of the air. Or prince of the air. John 8:44, ito tayo. You are of your father the devil. Kung ano ginagawa ng Ama, ito rin po yung ginagawa natin. Because we are children of the devil. Because of our sin. Sin is not just doing bad things. No? Hindi ito yung gumawa ka kasalanan. Yung kasalanan na natutukoy sa Biblia, it's living under the wrong master. Kaya pinapapili tayo ng Panginoon. Sino ba
ang talagang master mo. Hindi pwedeng dalawa yung master mo. Kailangan pumili ka. Hindi pwedeng dalawa ang asawa, ang girlfriend, ang church. Hindi pwedeng dalawa. Isa lang. Kaya nga, pipili ka. Happiness or happy or unhappy. Laging pipili ka ng isa. No? Acts 10:38 say, Jesus came to set free all who were oppressed by the devil. Lahat ng inaapi, lahat ng kontrolado ni Satanas, sabi ng Panginoon, narito ako to set you free. And we are also mentally bound. No? Nakagapos even our mental. You know, Matthew 12:25 to 45. Sin darkens our mind. No? People call evil good and good evil. Kaya, be careful. No? Be careful kung ano nasa isip natin. Kasi sabi niya, kung ano yung iniisip natin, it will come out. No? But because of the sin, because of the status of being unsaved, we are mentally bound. We don't have any choice. Wala tayong choice. No? Kaya, sa Romans 1:21, their foolish heart were darkened. Ano ibig sabihin na to? No, marami ang nagre-reject sa Panginoon because they are spiritually blinded. Ay, hindi po muna ako. No, we reject the Word of God. We reject Jesus Christ. Because automatically, because of mentally bound, blinded tayo. Hindi natin nauunawaan. Kaya you are blessed, sabi ng Panginoon, if you understand the Word of God. Hindi lahat po binigyan ng knowledge, ng wisdom to understand the Word of God. Ano po yung mga example ng pagiging blind? No? Christian naman siya, bakit ganyan siya? Sometimes, yan tayo tinitira, no? Kaya po tayo napupunta sa church to become like God, to be healed, para gumaling. Bakit po may ospital? Para sa mga may sakit. Pupunta ka ba sa ospital nang wala kang sakit? Ganun din po ang church. Bakit tayo pupunta sa church? Para gumaling. We want a healing, spiritual healing. Kaya ang mga ideology natin, no? Christian na yan, ganyan pa rin siya. Kaya mas kailangan po natin mag-church, mas kailangan natin mag-pray, para makita ng tao na binabago tayo ng Diyos paunti-unti. Amen? Gusto po ba natin mabago? Amen. Yes, lahat po tayo. No? And we are also physically affected. Sin brings suffering. Sino po naghihirap dito? Hirap na po ba? So we have sickness, we have pain, we have distraction, we have addiction. This is part of physical, no, problem. But when the gospel enters Samaria, ano po nangyari sa mga tao doon? People are healed. People are freed. Ano ba? Yung mga tao, naranasan nila yung joy. Kasi nakilala nila yung Diyos. So nawa po, manalangin tayo. Na yung mga kasalanan spiritual, makalaya tayo. No? Kaya tayo nag-church para lang hindi maging mabait. Kaya tayo nag-church para hindi maging perfect. Kaya po tayo nag-church para makalaya tayo sa spiritual natin problema. Now, we are unsaved before. And we are controlled by Satan. Ito po yung kalagayan natin, ha? No, we are spiritually dead, spiritually oppressed, mentally bound, and physically affected. Kaya kung mahirap tayo, this is part of our spiritual problem.
Kaya yung kahirapan, kinakas out yan. Dapat hindi tayo mahirap. Dahil pinagpala na tayo ng Diyos. Pero hindi lang tayo puro pray, no? We need to do action. We need to act. Kailangan maging masipag tayo para mabago ang ating buhay. And then we are also destined for judgment. May judgment po, no? Revelation 21, 1-4 or Luke 16, 19-31. If you remember the story about the rich man and Lazarus, pinakita doon that there is heaven and there is hell. So saan tayo doon? No, without Christ, our final destination is eternal separation from God. Handaan po natin yun. Kaya po, the story of the rich man and Lazarus shows that no second chance exists after death. May nagtanong po, pag po ba patay na, at di tumanggap sa salita ng Diyos, at ipinag-pray natin, makakarating po ba siya sa langit? Ito na po, sinabi dito. If you read the Bible, Luke 16, 19-31, no? Kaya po importante magsulat tayo and you study the Word of God, no? No second chance exists after death. Kaya importante, makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos. Revelation 21 promises that for the saved, there will be no more tears, sorrow, or pain. Only eternal joy in God's presence. Yun yung pangako ng Diyos. Diba? Wala na daw tears, wala nang kalungkutan, wala nang sakit, wala nang pag-iyak. Only joy in God's presence. So nawa po, ngayon pa lang, maranasan na natin yung God's presence. Yung joy inside God's presence. No, again po, this is what we were, no, ngayon. We are dead, we are oppressed, we are lost. But God didn't leave us there. Kasi nandito nga tayo eh. No, nakikinig nga tayo ng salita ng Diyos. So let's see what salvation truly means. No? Point number 2. Ano ba yung kaligtasan? Salvation is not just about going to heaven. No? Sulat nyo nga po yung sagot nyo, yung own understanding nyo about salvation. Let's see kung magko-connect. Sulat mo kayo. What is salvation for your own understanding? Ligtas na po tayo, di ba? So we have understanding about salvation. Okay, sabi po dito, salvation is complete work of God that covers our past, present, and future. So imagine, lahat guarantee na ng Panginoon, even your future. Ginaranti na ng Diyos na do not worry. Hindi lang basta tayo pupunta sa langit. No? Unang-una, solution for the past problem. Meron tayo tinatawag na sins penalty that's supposed to be sa atin. Pero anong ginawa ng Diyos? Kaya sabi sa Romans 6:23, the penalty or the wages of sin is death. Sino po ba yung nagkasala? Si Kristo ba? Yung Diyos ba? Sino nagkasala? Tayo, na hindi sumunod sa Diyos. So dapat nandun na tayo. The penalty of our sin is death. Pero anong sabi ni Jesus? Because I love you. Sabi ng Panginoon sa atin. Jesus paid the price on the cross. No, through His death and resurrection, we were forgiven and justified. Imagine, no? Kaya kung pag-aaralan po natin yung salita ng Diyos, may in love ka eh.
Babalik yung true love. Yung relationship mo sa Panginoon. Ganun tayo kamahal ng Lord. Romans 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Imagine niyo po, no? Yung man, meron siyang, ano tawag doon? Yung sa kulungan. Yung papatay na siya. Sentence of death. Imagine ikaw yun. Kahit anong gawin mo, wala ka nang magagawa. Kasi you are destined na mangyari yun. Pero suddenly, someone step in and say, I'll take your place. Ganun yung ginawa ni Jesus. He took our punishment so we could be free. Meron po ba kayong situation na akala lang sa'yo na? Pero may ginamit yung Diyos na tao para hindi mangyari sa iyo. So, the Lord set us free from our past problem. Then, sinolve din ng Lord ang ating present problem. No, there's sin power. Ephesians 2, verse 2. Even after salvation, we face temptation. But we are no longer slave to sin. No, kaya ito po, no, 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a new creation. Kaya tinawag tayong born again. No, born again is not a religion. Born again is being a new creation in Christ. The Holy Spirit gives us the strength to say no to sin and yes to God. Kaya po, we are always praying, Lord, fill me with your Holy Spirit. Romans 6:14. Sin shall not have dominion over you. Wala nang magagawa sa Satanas over you. Yung kasalanan mo noon, wala na yun. Kaya sabi ng Panginoon, your sin no more. You are now a new creation. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are a new creation. Amen? Kahit sino pa siya, kahit ano pang ginawa niya. No? And God also give a solution even to our future problem. No, God has raised us up and seated us in heavenly place with Christ. One day, no, when Jesus returns, He will be freed from sin completely. Completely po. Yung pagka-solve ng Lord sa Panginoon, di lang yung kalahati ng kasalanan mo. Yung buong kasalanan natin, sinet as free tayo ng Lord. Philippians 3:20-21, He will transform our lowly bodies to be like His glorious bodies. Kaya po again, no, namamaunawaan natin that salvation is not a simple problem, solving a simple problem. Salvation deals with our past. No? Tinatawad niya tayo. Our present problem. Binigyan tayo ng freedom. And even our future problem. This is the glorification. Na dapat sa Panginoon. Pero paano po tayo makakasure na tayo ay ligtas na? And that leads us to our final point. Okay, the assurance of salvation. 1 John 5:11-13. And this is the record that God had given us eternal life. May eternal death, may eternal life. And this life is in His Son, Jesus Christ. Now po, our assurance doesn't rest on our performance.
Kahit gano'n po tayo magaling sa church, sa mga ibang bagay, no? It doesn't rest, no? Sa ginagawa natin. It rests on God's promise. If you have Jesus, definitely you have eternal life. Period. Yun na yun. Kaya pag di ka sure, balikan mo yung story ng rich man and Lazarus. Doon ini-explain the life in hell and the life in heaven. So it's your choice. Saan ka mapupunta? And again po, salvation is talk about knowing your true master. If you doubt, go to God's word. No? Enemy tries to make us doubt in God's love and forgiveness. Yan yung ginagawa ni Satan sa atin. If your goal is to glorify God, gagawa si Satan ng problem para hindi mangyari yun. No? But we overcome doubt by standing on Scripture. Kaya importante that we hold on to the God's word, to the Scripture. Kaya ano po dapat natin gawin? No? Cast your anxieties on Him. Because He cares for you. He cares for us. Do not let your feelings lead your faith. Nor let your faith lead your feelings. Kaya kung may gusto ka, bagay, tao, pag-pray mo. Hindi pwedeng makukuha mo agad. Kasi baka mali ang mabigay ng Lord sa iyo. Ipag-pray. No? Laging pumasok sa panalangin. Experience the real power of prayer. And then, Lord, para sa akin siya. Then we have, if we already saved, if we know the assurance of salvation, we have 5 assurances. We have assurance of salvation. Kailangan, assure ka, no? I-claim mo, Lord, yes, ligtas ako. And you will know that you have eternal life. John 10:28, no one shall snatch you out of my hand. Sabi ng Panginoon, wala nang makakatanggal sa'yo. Sa akin, mga kamay, sabi ng Panginoon. Katulad ng birth certificate, meron po ba lahat dito, PSA? Meron, no? It proves that you are part of the family. Nakalagay doon yung nanay, tatay, kung kailan ka pinanganak, it proves na doon ka sa mga tao na yun. Ganun din po, no? Yung salita ng Diyos. That's our spiritual certificate. The Word of God is our spiritual certificate that I am belong to God. Nandun yung pangalan ko, nakasulat sa salita ng Diyos. That's the proof that you are belong to Him. That we are belong to Him. No? And then we have assurance of answered prayer. Yung Panginoon, dinidinig niya ang tinig natin. Pag nanalangin ka, sasagot ang Panginoon. No, when we pray according to His will, siyempre po, He answers. Kaya yung mga anak ng Diyos, di nyo na kailangan magmakaawa dun sa mga pangako ng Diyos. Kasi binigay na ng Panginoon yun. All we need to do is, tanggapin lang. Kung ready na ba tayo? Minsan, hindi tayo ready. No, we simply ask with confidence na akin yan, Lord, para sa akin yan, Lord. No? Ganun dapat natin i-approach yung God with confidence. And also, we have assurance of God's indwelling. The Holy Spirit lives inside every believer. Nasa yun na yung Holy Spirit. The Holy Spirit guides, comfort, reminds us that we are belong to God. Hindi sa mga ibang bagay. We are only belong to God. No, when you sense conviction, peace, guidance, ibig sabihin, the Spirit confirming that your relationship with Him. Kaya kung may peace tayo, it means the Holy Spirit work. Ganun lang yan. Kapag wala kang peace, pabalik ulit tayo sa basic. Anak ako ng Diyos. Kailangan manalangin ako ng may banal na Spirito. And then, assurance of forgiveness. If we confess our sins, He is faithful just to forgive.
Ay, ang Panginoon, He doesn't hold grudges. Pero tayo mga tao, tayo makalimot sa mga masakit na bagay sa atin. Kaya kailangan natin mag-church, kailangan natin mag-pray, kailangan natin panghawakan yung salita ng Diyos. No? Katulad susulat ka sa board, kapag binura mo yan, wala na. So, ganun tayo tinitignan ng Diyos. Then you also have assurance of victory. 1 Corinthians 10:13. This is my favorite verse. No, temptations come to all. Lahat tayo natitempt. But God provides a way out. God provides an exit door. Kaya kapag na-tempt ka today, hindi po porket anak na tayo ng Diyos, we never tempt. We never commit sin or mistake. Kaya pag nandun tayo sa situation na yon, we need to go back. We need to pray. We need to hold to the Word of God. No? We need to be filled with the Holy Spirit. And then, the Lord will provide a way out. Romans 8:37. We are more than conquerors through Him that He loved us. We are more than a conqueror. Alam mo, gaganyan-ganyan ka lang. You are a conqueror. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are a conqueror. Okay? We are not fighting for victory. But from victory. Okay? Because Jesus already won. Amen? So, when we understand yung mga assurances na meron tayo, you live not as a verbal believer, but as a joyful child of God or children of God. Siyempre po, with confident, with forgiven and free. For our conclusion, ano po tayo ngayon, no? Kasi napahaba last Sunday eh. Salvation is not about what you do for God. Again po, no? Salvation is not about what you do for God. Kasi ito po yung religious life eh. Nagpapakapagod tayo kasi ligtas na tayo. Pero po sabi ng Diyos, is about what God has done for you. Ano po yung ginawa ng Diyos? He solved our past, present, and future. No, Jesus died for your past, present, and future. No, to secure us. Yun ang salvation. Pagtapos po tayo sa Romans chapter 8, verses 38 to 39. No? Nothing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Gawin nga po natin memory verse to. Then next week, tatawag ako na makakapag-memorize nito. Baka wala kong attend sa inyo next week, ha? No, this is just our confession, no? Kapag kasi minamemorize natin yung salita ng Diyos, meron tayong paghahawakan. No? Again po, Romans 8:38 to 39. Nothing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So, meron na po ba tayong assurance? No, hindi lang isa ang binigay ng assurance sa atin ng Lord. 5 assurances. No? If you never trusted Jesus, gawin mo na ngayon. Kung nag-aalangan ka pa sa kaligtasan mo, tanggapin mo na ngayon. Kasi this is the perfect time ng Panginoon para maranasan natin siya. No? Kaya kung nag-aalala ka, may doubt ka pa, mas lalo kang maniwala. Again po, your salvation is secure. Yung kaligtasan mo, secure na. Sa mga oras na to, nais ko po kayong i-lead sa tinatawag na pagtanggap na panalangin. No, let's just pray po, no? Tanggapin natin yung Diyos. Hindi, teacher, tinanggap ko na nung nakaraan na, tatanggapin ko ulit. Okay lang, kahit araw-araw ka manalangin ng pagtanggap. To make sure na tinanggap talaga natin ang Diyos. Let's pray po. No? Confess with our tongue, with our mouth, with confidence. Dakilang Diyos, salamat sa plano ng kaligtasan.
Inaamin ko na ako ay napahiwalay sa iyo dahil sa kasalanan. Sa oras na to, salamat po dahil naunawaan ko ang tunay na kahulugan ng kaligtasan. Sa oras na to, dalangin ko po na alisin ko ako sa kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso at pinapapasok ka bilang Kristo, tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagbigay ng solusyon sa aking past, sa aking present, at sa aking future. Dalangin ko po na mapuspos ako ng banal na Espiritu. Salamat po. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po, nasa na po si Jesus? Nawa po lagi, dapat kasama natin si Jesus. No? Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus. Nawa po, alalahanan natin na we have assurance of salvation. Kaya pinanalangin. Muli, Panginoon, salamat sa salita mo na magiging ilaw sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Nawa, Panginoon, mag-engrave ang mga salita mo sa aming puso at maging buhay sa aming buhay, Panginoon. Maranasan ka namin sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng meditation, Panginoon, at sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao. Lord, tulingan na kami ay anak ng Diyos, kami ay para sa iyo. Salamat po sa spiritual certificate na binigay niyo po sa amin na we are belong to you, no matter what. Kaya Lord, tulungan niyo po kami sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nawa po ay hindi kami magpadaya sa mga gawa ni Satanas. We claim the victory, Lord. We claim answer. We claim restoration sa araw-araw ng pamumuhay spiritual. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.